mag-public service muna ulit tayo kasama of course Dean Mel Santa Maria na magbibigay po sa inyo ng libreng payong legal. Nasa kabilang linya naman po ang ating second caller na si Jovan Santos. Good morning po sa inyo. Ano pong maipaglilingkod sa inyo ni Dean Mel? Magandang umaga, Ma'am Sharon. Opo. Attorney. Sige po, Jovan. Gandang pangalan nun, ha? Oh, ano yun? Ano yung tanong mo? Yung pagsusugal kasi ng misis ko, kasi hiwalay kami 1 year na, sobra 1 year na kami maghiwalay. Yung pagsusugal niya, pwede ba makonsider na feeling distance para makuha yung kustodya ng mga anak ko? Kasal ba kayo? Kasal ba kayo, Jovan? Matanong ko lang. Hindi pa kami kasal, sir. Okay. Attorney. Sige. Alright. Okay. Alam mo, sinasabi ng ating Korte Suprema, kung ang usapin ay bata, sa Ingles, the inflexible criterion, ang hindi nababagong batayan ay ang kapakanan ng bata. So titignan mo ang kapakanan ng bata kung saan siya mahuhusto. Sabi sa atin ng batas, pangkaraniwan, ang batang hindi pa humahantong ng 7 taon ay dapat nasa nanay, maliban na lamang kung ang nanay talaga ay irresponsable. So ikaw, Jovan, pasanin mo talaga na kung ang sinasabi mo at paratang mo ay yung nanay ay pabaya at hindi talagang maayos ang pangangalaga sa iyong anak, nagsusugal at sinusugal yung binibigay na sustento, halimbawa, pwede na talagang patanggal yan sa nanay. Dapat lang matibay ang mga Ebidensya. katibayan. Kasi alam mo, Cheryl, basta't comparison lang, si nanay nakapagbibigay ng ulam na halimbawa ng let's say ng manok. Si tatay nakapagbibigay ng ulam na steak at saka mga tenderloin. Hindi mo pwedeng sabihin na si tatay mas magaling. Basta't may dissenting napapangalagaan ang bata, ayos na yon. So ang mahalaga ay mapatunayan mo, Jovan, na pabaya ang ina ng iyong mga anak. Sabi mo nga may pagsusugal, tapos napupunta yung sustento sa pagsusugal at hindi na napapakain ng masustansya daw na pagkain. Tama yan, tama. Alam mo ang sinasabing ang kataga na ginamit ng batas, compelling reason to deprive the mother. Anong of kailangan the niyang child. gawin, Dean Mel? Well, talagang Para makuha dapat yung tuwid, kustodiya. diretso, konkreto, ebidensya. O halimbawa, yung mga bata, timbangin nyo, tignan nyo, namumutla na ba? Kunan ninyo at ipapsychology ninyo. Kasi minsan ang mga psychologists, yung mga child psychologists, may nakukuha silang mga katangi ng bata na hindi natin nakikita. Yung mga photos na nagsusugal siya na pasimple. O, siyempre, pwede rin yun. Pwede rin yun. Okay. Oo, ayan. Tsaka kung gaano nga kadalas nawawala ng pera ang mga bata. Pag Napakadalas, Ayan, napakadalas, 3 times a day. O, ayan. Yan ang gagawin Hindi mo. lang hindi lang every day, 3 times a day pa. Ay, nako. Pero saan siya paano ang magiging first step after nang mag-gather niya yung mga pieces of evidence? Magpapile ka ng petition for custody of the child at sa pagsampa pa lang, humingi ka na ng hearing para sa preliminary determination of temporary custody habang umuusad ang kaso para hindi na hintayin matapos pa ang kaso kasi baka lumala ang sitwasyon. Okay? Thank you, Jovan. Thank you for calling. Alright, Jovan. Kung kayo po ay may mga problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayong mag-text sa amin. Ang text line po namin ay 0999-879-7877 o mag-iwan kayo ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po namin sagutin ang inyong mga problemang legal.